Sa video na ito, share ko sa iyo kung paano ituturo ang mga two-letter sounds ni easiest way na maintindihan ng bata para mas matandaan niya kung kayo ay nagbabasa. For example, yung SH and CH. Hi, I am Teacher Joy Lee. I have more than 10 years na sa pagtuturo sa elementary, and sa tutorial naman, focus ko lang sa pagtuturo ay reading. Paano natin ituturo ito nang hindi nahihirapan yung bata? Mas parang hindi siya ganun maguluhan. So for example, SH, Pero, tatanungin muna natin sa kanya is, anong tunog ng letter S? Siyempre yan. Tapos, anong tunog ng letter H? Tapos sabi niya, So, pwedeng hindi pwedeng ganon. So, sasabihin natin, pag ito magkasama, magiging shh. In here is, I'm putting an action in here. Magpapakita ko ng picture na baby na natutulog, and then I will say, yung action namin is shh. Keep quiet and shh. That's why, kung nagre-review kami, tapos, ano tunog ng SH? And then, nakalimutan niya. Ano na nga ba yun? Tapos, ang gagawin ko lang is a reminder for them is yung action. Shh! Okay. Right after that, it's a reading practice na. After nyan is, magbibigay na ako. There are 2 sections muna nang gagawin ko. Puro SH muna. Puro SH. Halimbawa, shh. Up, magiging shop. Ayan. And then, I will put parang marka para matandaan niya lahat yan. Ganyan. Shh. Ako muna, i-demo ko muna kung paano niya babasahin. Shh, up, shop, shh, shell, shh, shop, and then shall. Yan. So, muna para to emphasize the sh sound. And the other way around is dun naman sa dulo. Halimbawa, yan is, ayan, sh, fish, sh, wish, dish, push. Ayan. So, mas madaling maintindihan ng bata kasi in-explain na natin, and then you have the action to remember. Tapos, you need to practice and then put in a sentence or mga phrases para mas ma-practice niya pa. Then, you can have also to remember is, pwede rin kayong maglagay ng spelling. Pwede nyong gawin yon. Another is, halimbawa gusto nyong magkaroon na ng spelling at the end is, spell the word shop. Tapos sasabihin nyo, shh, dictate, and then isusulat niya, shh, and then, tapos at the end, pag nakuha niya, kahit spelling nyo lang 3, tapos nakasulat siya ng mga ganyan, then, ipabasa mo na sa kanya, and then you can check isa-isa, para kahit papano, at the end, yun na yung pinaka-review ninyo. So, yun lang. Naniniwala ako na kayang-kaya nyo yan as a parents. You need lang ng guide. Kasi mismo ako, hindi naman ako talaga teacher by profession una. And nurse po ako una. But then, kinaya ko yun magturo kahit na hindi tayo malaki ang background natin sa teaching. Naturuan ko yung anak ko and even my students. So, alam ko na kayang-kaya nyo rin yan. Ang kailangan lang natin ay guide. That's why I invite you to my FB group, Basa Community Teacher Child to Read. I will put the link on the description, and thank you po sa panunood, and see you on my next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe, and see you po. God bless.